worship Him today, who said to His disciples, I am the living way. And if we meekly follow our Savior here below, to give us of the fountain, whose streams eternal flow. Welcome, 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 blessed Sabbath day. Welcome, 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 blessed Sabbath day of sacred pleasure, its golden hours will spend in thankful to Jesus, the children's dearest friend. O gentle, loving Savior, how good and kind thou art! How precious is thy promise to dwell in heaven there. Welcome, 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 blessed Sabbath day. Welcome, 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 blessed Sabbath day. Para po sa ating pagpapatuloy, ating pong awitin, All Hail the Power of Jesus' Name. Hymn number 127. 127. Kaya po itong Oh, heal the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Ye shade of Israel, chosen race, ye ransom of the foe. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this dearest trouble, to Him, O Majesty, ascribe and crown Him Lord of all. Bring forth Savior, crown and hail Him Lord of all. Oh, that we enter sacred throne, we at His feet might fall. Join in the everlasting song and crown Him Lord of all. Join in the everlasting song and crown Him Lord of all. Tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin.
Dakila at mapagpala naming Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang buong isang linggong kami ay inyong iningatan at muling nagkatipon-tipon para muling sumamba. Itinataas ko po ang aming tagapagsalita, nawa kayo ang magsalita para sa Kanya. Buksan po ang aming mga puso't isipan na maunawaan ang Kanyang ibabahagi. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala at patuloy na manatili sa amin. Ang lahat ng ito'y aking isinasamo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Happy Sabbath. Kamusta po kayo mga kapatid? Kamusta ang holiday? Bakasyon. Marami pa rin mga kapatid nagbabakasyon. Purihin natin ang Diyos sapagkat muli tayo po ay nagkatipon at dahil po yan sa biyaya niya. At tayo malalakas, malulusog. Hindi masyadong nag-overeating nung mga nagdaang araw. Sakto lang. Ano po? Maraming pagkain, maraming handaan. Subalit, tunayan lang yan na ang Diyos ay sagana sa kanyang mga pagpapala. At salamatan natin siya sa kanyang kabutihan sa atin, higit sa lahat sa pag-iingat sa ating mga buhay. Kalusugan na patuloy na sinusustain ng ating Panginoon. At tayo po mga kapatid ay, akin din po palang binabati ang ating pong mga sumusubaybay sa FB Live. Nawa po ang presensya at ang pagpapala ng Panginoon ay inyo rin pong maranasan habang kayo po ay kasama namin na sumasamba sa Kanya. At tayo po ay magpapatuloy at halos malapit nating matapos na po yung aklat ng ni Mrs. White na From Heaven with Love. Tayo po ay nasa chapter 71 ng ating pong pag-aaral. At dadalhin po yan ngayong gabi sa pamagitan po ng ating pong elder, Danny Tapiculin. Subalit, bago po siya mag-umpisa ay maghandog awitin po ang ating pong mga kapatid, si Sister Binaventura at saka Sister Julia Montes. Hindi pala. Sister Julia. Bigay ko po sa kanila ang panahon. Ganyan na, naka-blackout na ako palagi. Diba, blackout na sa tanda na siguro. Dami pang iniinom maintenance. Talagang Sa puso ni Jesus, iniibig ka. Tapat na pag-ibig, di mag-iiba. Bakit malulungkot at magdurusa? Gayong puso niya ang iyong pag-asa. Sa isip ni Jesus, alaala ka. Sintimyas ng hamog pagkaumaga. Bakit mangangabat, mababalisa, yamang alaala ng isip niya. Sa tahanan niya, mayroon kang lugar.
tunay. Bakit nga gagalang may pagkapagal kung sa tahaniya ikaw ay hintay. Amen. Happy Sabbath mga kapatid. Talagang alam ko walang ibang nagagalak sa oras na ito kundi ang ating Panginoon, no? Na nakikita tayo na ang ating puso ay nakasintro sa Kanya, ang ating puso at isipan sa oras na ito. So, dahil po sa nandito tayo sa lupang ito, sa mundong ito, ang selebrasyon ay ang mga tao ngayon para nakasintro sa Pasko. Kaya hindi naman masama nga batiin ko kayo ng Merry Christmas, no? Pero para sa atin, ang Pasko ay araw-araw. No? Ang Pasko sa atin araw-araw sapagkat ang diwa ng Pasko ay pagkakaisa, pagmamahalan, pag-ibig, no? At saka doon tayo nabubuhay sa diwa ng Pasko araw-araw. Kasi kung hindi Pasko araw-araw sa atin, malilito tayo, maliligaw tayo ng landas. Kaya yan ang ating pinanghawakan at yan ang kakaiba sa buhay ng nasa sanlibutan at sa buhay ng Kristiyano. No? So mga kapatid, ang gabing ito ay para sa ating Panginoon, araw na ng Sabat, kaya ang ating puso't isipan ay isintro natin sa Kanya. Ang pamagat ng topic o yung topic na aking i-share sa inyo ngayong gabi ay may pamagat na a servant of servants. Sa Tagalog, ang lingkod ng mga lingkod. So walang iba ang lingkod na tinutukoy dito kundi ang ating Panginoon. Sa madaling salita, ang salitang lingkod napakababa kung ating isipin. Pag ikaw isang lingkod, pwede kang tawaging alipin. Yung salitang alipin, para sa atin, mababa ang ating pagtingin. Alila. No? Utusan. Lingkod o alagad. So, ibig ko sabihin, ang Panginoon ay ganyan ang kanyang buhay. Kabaligtaran ng buhay natin dito sa mundo. Kasi dito sa atin, sa mundong ito, gusto natin, boss tayo eh. Tayo ang boss. O tayo ang nagmamando, nag-uutos. Hindi tayo papayag na alipin tayo. Pero ang Panginoon hindi. Kabaligtaran ng kagustuhan ng tao ang kanyang ginagawa at ang kanyang pag-uugali. Ang kahulugan ng servant o alipin, no, ito ay tumutukoy sa halimbawa ng ating Panginoon bilang tunay na pinuno na naglilingkod, hindi naghahari. Sa mga isinulat ni Mrs. White, binibigyan din niya na ang kadakilaan sa langit ay nasusukat sa kababaang loob at paglilingkod at hindi sa posisyon,
o sa kapangyarihan. So, kababaang loob, no? Hindi sa posisyon, kung manager ka, kung ano ka man, dito sa mundong ito. No? Hindi sa kapangyarihan, kung ikaw ay senador, o kapitan ng barangay, o ano ka man, ang posisyon mo dito sa lupa. So, kabaligtaran, ipinakita ni Jesus na ang hugasan niya ng mga paa ng mga alagad, isang gawaing para sa pinakamababang alipin nung panahon nila. Sa pamamagitan nito, itinuro niya na ang tunay na pamumuno ay pag-ibig na isinasabuhay sa paglilingkod. So, generalize, no? Na nung kasama pa niyang Panginoon ng mga alagad, siya po ay naging alipin. No? Maring sabihin natin siya ay naging sunod-sunod sa kagustuhan ng alagad. No? Siya ay naglilingkod. Pinaglilingkuran niya ito. No? Sapagkat hindi na unawaan ng mga alagad ang kanilang ginagawa. Ang gusto ng mga alagad, kailangan sila ang maging right hand ng Panginoon. So, naghahangad talaga sila kung sino sa kanila ang maging right hand. Kaya, ang Panginoon, nagpapakita lang sa kanila, no? Kung ano ang tama at nararapat nila gawin. Sa pagpapatuloy, ito ang pangunahing diwa o paksa na ating pag-aralan ngayon. Apat ito, no? Number 1, si Jesus ang pinakamataas na halimbawa ng kababaang loob. Bagamat siya ay anak ng Diyos, pinili ni Jesus na magpakumbaba at maglingkod. No? So, itong usapin ito ay makikita sa Pilipos chapter 2, verse 5 hanggang 7. Sabi dito, aglayin ninyo ang pag-iisip na taglay din ni Kristo Jesus. Siya ay nagpakababa at nagaanyong alipin na nakitulad sa mga tao. So, tao siya, no? Ang damdamin niya, lahat, tao siya, sapagkat siya ay nagpakatao. Ayon kay Ellen G. White, ang pagpapakumbaba ni Kristo ay kusang loob at dito makikita ang tunay na karakter ng Diyos, ang tunay na pag-ibig na handang magsakripisyo. Okay. So, pag sinabi nating pag-ibig na may sakripisyo, mayroong umiibig na ayaw mag-sacrifice. No? Magkaka-partner dapat yung pag-ibig at saka sacrifice, no? Sakripisyo. May nagsasakripisyo, mayroon ba nagsasakripisyo na walang pag-ibig? Hindi pwede. Ng mga alala ay tinawag mga alaala ng kabutihan ng Diyos. Okay, ang mga pagpapalang nakalimutan, mga kabutihang loob, ay binabaliwala, ito ay naalala. Ang isip ay nabibigyan ng lakas upang wasakin ang bawat hadlang na naging sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay. So, ibig sabihin, kahit sa pamilya, sa ating tahanan, ang magkapatid, ang mag-asawa, ay nagkakahiwa-hiwalay. Sa anong dahilan? Yun, nawala yung pag-ibig. Nawala yung sakripisyo. Maring pag-ibig lang, pero walang sacrifice. So, hindi maganda, no? Hindi maganda ang kahinatnan kapag hindi buo
Ha? Kaya nga, ano ang sinumpaan ng mag-asawa? Sa hirap at ginhawa, dapat magkakasama. No? Hindi yung makaramdam ka ng hirap, magdadahilan. No? Kaya ngayon, nakikita natin, lalo na sa mga panahon ngayon, no? Dami talaga naghihiwalay at naging kawawa ang kanilang mga anak. Isa na kami doon na nakaranas at dinaranas ang ganyang sitwasyon. No? Hindi pa sila handa. Pumasok na sa ganyan. Tapos nung hindi na nila kaya, i-turn over sa kanyang mga magulang. Pero napakabuti ng Panginoon. Bakit? Ito isang pagsubok sa buhay natin. Kung gaano natin ipakita sa ating Panginoon yung kanyang ginawa, kung kaya din natin gawin. Yung kanyang pag-ibig at sakripisyo, kung kaya natin itong gawin. Mayroon ba tayong ganyan? Kailangan ba natin mag-sacrifice? Kaya ba natin mag-sacrifice? Dahil ito, ang tinuturn over sa atin, hindi ito mga bagay na pwedeng palitan. Hindi mga bagay na pwedeng baliwalain. Ito ay buhay. Buhay. Gano'n natin palagahan ang buhay? Okay. So, sa mga tumatanggap ng espiritu ng paglilingkod na ito, hindi ito kailanman magiging purong seremonya lamang. Okay? Tuwing ang ordinansa na ito ay sadyang ipinagdiriwang, ang mga anak ng Diyos ay nakipagtipan na ang buhay ay ibibigay sa walang pansariling paglilingkod para sa isa't isa. Ang mundo ay puno ng mga nangangailangan ng ating paglilingkod. Ang mga nakikipagsama kay Kristo sa itaas ng silid ay ilalabas upang maglingkod gaya ng kanyang ginawa. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung ginagawa ninyo ang mga ito. Okay. So sa pangalawa, ito po yung sinasabing pangalawang diwa ng paksa. Ang paghuhugas ng paa, sa mga alagad. Ito ay aral ng paglilingkod na makikita sa John 13, verse 3 hanggang 5. No? Inugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad at sinabi na kung siya ang Panginoon ay naglingkod, lalo pang dapat maglingkod ang kanyang mga tagasunod. Sabi ni Ellen White, ang gawaing ito ay hindi lang seremonya, kundi isang aral na dapat tayo ay araw-araw ay may kababaang loob, nagpapatawad, at may pag-ibig sa kapwa. Dito po, nung ang Panginoon, bago pa niya hinugasan ang mga paa ng mga alagad, ang ginawa niya, inalis niya ang panlabas na kanyang mga damit na nakasuot, yung kanyang nakasagabal na damit, no? Inalis niya. Kinuha niya ang tuwalya, sa katahimikan, naghintay ang mga alagad upang makita kung ano ang susunod. Dahil hindi alam ng mga alagad kung anong gagawin ng Panginoon. So, habang ginagawa ito ng Panginoon, tinanggal niya yung kanyang kasuotan. Kinuha niya ang tuwalya, itong mga alagad nanonood lang at
tinitingnan siya kung anong mga kilos na ginagawa niya, no? Pagkatapos nito ay nagbuhos siya ng tubig sa isang palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang kanyang ipinatali sa kanyang sarili. O, yung tuwalya na ginagamit niyang pantali sa kanyang sarili, yun ang ginamit niyang pamunas sa mga paa ng mga alagad. Ang gawaing ito ay nagbukas ng mga mata ng mga alagad. Mapait na kahihiyan ang pamuno sa kanilang mga puso at nakita nila ang kanilang mga sarili sa bagong liwanag. Yang hiya sila, no? Sipin mo. Tinuring nilang maestro, Panginoon, yung pang nagpunas sa kanilang mga paa. Talagang nilinis ng Panginoon ang kanilang mga paa. Sa pamagitan ng kanyang tuwalya. So, binigyan sila ni Kristo ng halimbawa na hindi nila malilimutan kailanman. Ang Diyos ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili. Siya ay patuloy na naglilingkod para sa iba. Si Jesus ay binibigay upang tumayo sa punong ulo ng sangkatauhan. Upang sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa, maituro niya kung ano ang kahulugan ng paglilingkod. Naglingkod siya sa lahat, nangasiwa siya sa lahat, sa gayon ay isinabuhay niya ang kautusan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ay ipinakita kung paano natin susundin ito. Pagkatapos hugasan ng mga paa ng mga alagad, sinabi ni Jesus, binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin ninyo ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Sa mga salitang ito, si Kristo ay nagtatatag ng isang reliyosong paglilingkod sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoon. Ang pagpapakumbabang seremonya na ito ay ginawang banal na ordinansa at ito ay dapat obserbahan ng mga alagad upang lagi nilang mapanatili sa isipan ang kanyang mga aral ng pagpapakumbaba at paglilingkod. Okay. So, number 3, na diwa. Ang kadakilaan ay nasusukat sa paglilingkod. Makita sa Marcos chapter 9, verse 35. Kung ang sinuman ay nagnanais na maging una, siya'y maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Yan talaga ang ano natin dito sa mundong ito. Nagpapaunahan tayo. Unahan sa negosyo, unahan sa trabaho, unahan sa kainan, unahan sa kasiyahan, unahan sa posisyon, unahan kung saan, ano. Yun ang tendency ng mga taong nasa sanlibutan. Ayaw magpatalo. So, ito po paalala, no? Na kung ang sinuman ay nagnanais na maging una, siya'y maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Naalala ninyo si Josue sa ating lesson noong hinati-hati nila ang lupain ng Kanaan? Inayaan niya ang leader ng bawat lipi na unang pumili ng lugar na gusto nila kaysa kanya. Kaya napunta siya sa bandang burol, sa bahagi ng lupain. Yan ang tunay na lingkod ng Diyos. Oo, leader siya ng Israelites, pero alam niya na sa mata ng Diyos, siya ay isang lingkod o servant.
So, anong ginawa niya? Sige, kunin nyo na lahat ng gusto nyo. Kung anong mapili nyo, kung ano yung para sa inyo, kung anong masaya para sa inyo. Anong ginawa niya? Ang natira sa kanya, leftover. No? Tira-tirahan na lang. Leftover. Yung ayaw magustuhan, yung ayaw ng lahat, yun na sa kanya. No? So, yun ang tunay na lingkod. Ang sabi ng Panginoon. No? Hindi niya inuna ang kanyang sarili. Tinignan niya muna ang kapakanan ng iba. Ano ang kapakanan ng kapwa ko? Anong kailangan nila? Sige, bahala na. Saka na lang ako kung may matitira. No? So, sinabi na, higanting pag-ibig, giant love o giant faith. No, may ganun ba tayo na, ayun ang kay Josue, pag-uugali ang karakter ni Josue. No? Mayroon siyang higanting pag-ibig. Higanting pananampalataya na sa tingin niya, yun talaga ang tama. Kabaligtaran nga ng pag-uugali ng taong makasanlibutan. So, yan ang kakaibahan. Sa kaharian ng Diyos, baligtad ang pamantayan ng sanlibutan. Ang pinakadakila ay ang pinakamarunong maglingkod. So, yung pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay yung pinakamarunong maglingkod. Okay. And the last is number 4. Tinawag ang mga Kristiyano na maglingkod gaya ni Kristo. Matthew chapter 20 verse 26. Ang sino mang ibig maging dakila sa inyo ay maging lingkod ninyo, gaya ng anak ng tao na naparito upang maglingkod. So ang Panginoon, naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Okay. So, a servants of servants, no? Ay hindi lamang si Kristo ang servants, kundi isang tawag sa bawat mananampalataya na mamuhay ng may malasakit, kababaang loob, at sakripisyo. So, sabi dito, pagkatapos hugasan ni Kristo ang mga paa ng mga alagad, sinabi niya, nalalaman ba ninyo ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong Maestro at Panginoon, at mabuti ang sinasabi ninyo, sapagkat gayon na nga ako. Kung ako nga, ang inyong Panginoon at Maestro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay dapat na maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin ninyo ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo ay dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Upang ang kanyang bayan ay hindi maligaw ng kasakiman, nananahan sa natural na puso, si Kristo mismo ang naglagay ng halimbawa na magpapakumbaba. Siya mismo, nakapantay ng Diyos, ay kumilos bilang lingkod sa kanyang mga alagad. Siya, naluluhod ang bawat tuhod, ay yumukod upang hugasan ang mga tumatawag sa kanya na Panginoon.
Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga nagtataksil sa kanya. So, ganun ang ginawa ng Panginoon. Instead na siya ang yuyukuran, siya ang yumukod. Ha? Sa mga alagad. At doon sa mga taong nagtaksil sa kanya. Malungkot mga kapatid kung isipin natin. Pero ito ang sinasabing dakila na gawain ng ating Panginoon. At ito ay pinaalala sa atin, tinuturo sa atin na kung maaari, gawin natin ito sa ating kapwa. May pangako siya, Hindi tayo iiwan ay pababayaan man. Nandyan siya palagi, anumang oras, kapag kinakailangan natin siya, siya ay nandyan palagi. So sa gabing ito, mga kapatid, hindi ko patatagalin ang mensaheng ito sapagkat tayo naman ay parang pamilyar na rin sa atin ang mensaheng ito. No? Pero ito'y paalala, nagsisilbing paalala sapagkat ito ang nakaugma na mensahe sa buwang ito. No? Ugma siya. sipin nyo, kung itrace natin ang simula, Paano ba ang naging buhay ng ating Panginoon? Nung isinilang siya, doon sa pinakamababang sitwasyon, doon pa siya isinilang, sabsaban ng mga karniro. Doon pa siya isinilang sa pakainan ng mga karniro, no? Nakasapin yung damo doon, mga kumpay na kinakain ng doon pa siya isinilang. Gaano kahirap dong sitwasyon ng ating Panginoon? Kung ating ititrace ang buhay niya, mas marami ang sakripisyo at pag-ibig. Doon lang na po nakapokus ang buhay niya. No? So masarap naman isipin na kapag tayo ay nagsasacrifice at kung tayo ay nagkaroon ng pag-ibig sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga kababayan, napakasarap naman talaga isipin pag itong pag-ibig na ito at ang sakripisyo na ito ay mananatili. No? Kaya, ang diwa o ang paksa ng ating ano ngayon? Una, isummarize ko ang diwa ng ating ang una, paglalarawan ng karakter ni Kristo. no? Paglalarawan ng karakter ng pag-uugali ng ating Panginoon. Pangalawa, paghahanda ng puso para sa pakikipag-isa Sa Diyos at sa ating kapwa. So, ang puso ng pakikipag-isa sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Doon ang pangalawa. Pangatlo, panawagan sa Kristiyano na pamumuhay na may kababaang loob. No? So, pang-apat, paalala na ang tunay na pamumuno ay paglilingkod. So dito po nagtatapos sa mensahe natin sa gabing ito. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Happy Sabbath sa lahat.
sa pagtugon po mga kapatid ko sa pagpapalang ating tinanggap ngayong gabi, atin pong sama-samang awitin. O Jesus, I have promised. Hymn number 213, 213. Oh, Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master, my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me. The world is ever near. I see the sights that dazzle, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me every day. But Jesus, thou near and shield my soul from sin. Oh, Jesus, thou hast promised to all who follow thee. The world in glory, there shall thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my master and my friend. Let's pray. Dakila naming Diyos, mapagmahal at maalalahanin sa lahat ng oras. Panginoon, halos wala na po kaming banggitin pa na hindi ninyong ginawa sa buhay namin. Halos lahat ipinagkaloob nyo na sa amin. Ang aming mga material na pangangailangan, aming pisikal na pangangailangan, at ang higit sa lahat ang buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin, ang hininga ng buhay na tuwing umaga, panibagong lakas ang ipinagkaloob niyo. Bago kami matulog sa gabi, yung kaming sinamahan, yung mga anghel sa langit, ay nagagalak na nagbabantay sa amin hanggang sa dumating ang umaga. At sa katapusan nitong taon ito, malapit na pong magtatapos ang taon, humingi kami ng panibagong buhay. Sana pagkaloob niyo sa amin upang magamit namin sa inyong banal na mga gawain. Nakita namin kung gaano niyo kami minahal, gaano niyo kami sinakripisyuhan. Talagang dugo niyo sa krus sa Kalbaryo ay umagos para lang sa amin. Pero hindi kami nakarinig anong panunumbat, tanda ng pagsasakripisyo niyo sa amin.
pagtubos niyo ng aming kasalanan. Kaya Panginoon, na binabalik namin sa inyong papuri at pasasalamat, lalo na sa gabing ito, araw ng Sabat, na kung saan, Panginoon, tulungan kami maging matatag, tulungan kaming makaahon sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. At sa aming pag-uwi, Panginoon, sa gabing ito, tulungan din kami na makarating ng ligtas. At bukas, pabalik kami sa umaga upang sambahin kayo. Kaya ang lahat ng ito, ang Panginoon ay aming pinasalamatan at inihiling. Muli, patawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala ang aming ginagawa sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Ito ang lahat na hiniling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.